Letters of a Doctor Wife, Chapter 59. Paparating si Elsa. Nasa local airport na siya kasama ang asawa niya. Imbis na matuwa ako, takot ang biglang bumalot sa dibdib ko. Takot na maaaring dala nilang mag-asawa. Natatakot ako para sa asawa ko at lalo sa maaaring mangyari sa ospital na pag-aari nito. Paano kung hindi mahanap ang bata? Tiyak itutuloy nila ang demanda. Ano na lang ang mangyayari kapag nagkataon, lalo na sa ospital ni Zane. Ang paghawak ni Love sa siko ko ang nagpagising ng diwa ko. Classes start. Shall we go now? Wika nito sa akin at inilagay sa kamay ko ang uniforme na susuotin ko. Wala sa sariling tumango ako sa kanya. I wonder why kung paano na walang anak ni Elsa. Anas ko. Tila may bolang baka lang nakatali sa mga paa ko ng humakbang. Kaya ba sila umuwi? Para buksan ang kaso ng pagkawala ng kanilang anak? Dagdag ko. Huminto sa paghakbang si Love. Nangakong asawa mo, Zaira. Pero hanggang ngayon, walang nangyayari sa mga sinasabi niya. Maraming taon na ang nakalipas. Pero hindi pa rin nila matukoy kung sino ang nagpuslit sa bata palabas ng ospital. Tumango lang si Love. Tinapik ako sa balikat bago ako tinalikuran. Sumunod ako sa kanya patungo sa elevator. Babalik kami sa baba nang biglang may nagsalita sa likuran namin. Namiss ko kayo mga bruha. Pareho kaming sabay na napalingon ni Love sa pinanggalingan ng boses. Nalaki ang mga mata ko. Elsa? Isang nakakabing tili ang manamutawi sa bibig ni Love. Mabilis tong lumapit kay Elsa at niyakap. Ako naman ay natigilan at kinakabahan. Zaira! Tawag niya sa pangalan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung tatawa ba ako dahil andito na siya? Or babatiin ko ba siya or yayakapin ko din siya? O tatawagin ko din siya sa pangalan niya? Tulad ng pagtawag niya sa akin. Sa dinami-dami ng naiisip ko ay nanatili akong walang imik. Natatakot ako sa pagbabalik niya, sa maaaring idulot niya. She smiled. At bakit sa mga ngiti niya ay biglang nawala ang kaba ko? Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Nagulat man ako pero panandalian lamang. Siya pa rin si Elsa, ang dati kong kaibigan. Elsa? Uwi ka ako at mahigpit ding yumakap sa kanya. Kumusta ka na? Buti naman at nasa mabuting kalagayan ka. Sobra kaming nag-alala sa iyo, Zay. Nangilid ang luha sa mga mata ko. Ang dami ko palang taong naperwisyo nung umalis ako. Pasensya na. Umalis ako noon nang walang paalam sa inyong lahat. Paghingi ko ng paumanhin. Nagulat ako sa biglaang pagtawag ni Zane sa akin. 2 days ago. Masaya niyang binalita about you na magkasama na kayo ngayon. At napatawad mo na siya. Nakiusap din siya sa akin. Kung maaaring tulungan ka namin sa pag-aasikaso ng kasal niyo. I'm so happy for you, Zaira. Masayang sabi nito. Sa mga binibitaw na salita ni Elsa, ay wala akong maramdaman na may hinanakit siya sa asawa ko. Bagkus, natutuwa pa siyang ikwento ang pag-uusap nila ni Zane. Hindi ka galit sa asawa ko, Elsa? Hindi ko maiwasang wag itanong sa kanya. Humiling siya. Basta to pa rin niya ang ipinangako niyang ibabalik niya sa akin ang anak ko, Zaira. Ang boses na kanina ay masigla, ay nabahira ng konting lungkot. Mahina ako ngumiti. Paano kung hindi maibalik ni Zane ang bata? Paano kung hindi, Elsa? I countered. Alam kong maibabalik niya. Sana nga, Elsa. Pag-ayon ko sa mahinang tinig. Kumain muna tayo? Yaya ni Elsa. May klase pa ako eh. Sumimangot si Elsa. Bago pa man ako makapagprotesta, ay hinila na niya ako palabas ng building. At ganun din si Love. Sa isang pansitan kami napunta. Kahit ako, matagal na rin hindi nakakain ng pansit patil-patong, which is specialty dito sa Cagayan. Bakit hindi tayo mag-beach?
O di kaya balik tayo dun sa resort ng asawa mo, Zay. Suwestyon ni Love pagkatapos naming mag-order. Alam ko na sa bridal shower mo. Nakangising suwestyon ni Elsa. Alam ko na, sa bridal shower mo. Nakangising suwestyon ni Elsa. Kailan pa bang bridal shower? Nakakunot noong tanong ko. Kumibot ang labi ni Love. Oo naman, gagawin natin yan. Ngising-ngisi na saad ni Elsa. I have a better idea. Bakit hindi na lang ang mga boys ang pasayuin natin? Nalaki ang mga mata ni Love. I like that idea. Para makita ko naman si Prince sa sumayaw. Puro kaliwa pa ano ni. Pagtripan din natin minsan ang mga asawa natin. I love without humor. Nasaan nga pala si Del? Tanong ko nang maalala ang babae. Nasa Palawan. Nagbabakasyon. Don't worry, darating siya sa araw na kasal mo. May paniniyak sa tinig ni Elsa. I felt so foolish at sinikap na ipalagay ang sarili sa pamamagitan sa pakikinig ng mga kwentuhan nila. Ang mga nangyari sa kanila 6 years ago. Hanggang sa dumating ang order naming pansit. May toppings itong Shanghai. I sigh. Kinuha ko ang isang Shanghai at isinubo. Mas masarap ang Shanghai mo dito, Zay? Puri ni Elsa. I smiled with pleasure. Pag ko'y wala sa loob, napasulyap ako si screen monitor ng TV. Isang news program ang palabas. Lumitaw sa malaking screen ang ama ni Stacy at ang kapatid nito. Tuloy na ang kaso laban sa ama ng aktres na si Stacy sa patong-patong na kaso ukol sa mga katiwalaan sa gobyerno at sa kapatid nitong si Congressman Brandon sa pangalawang distrito. Sabi ng reporter sa balita. Ito pala ang sinasabi sa akin ni Zane na manood ako ng balita. Kaya pala desperado si Stacy na makakuha ng pera dahil may kinakaharap na problema ang kanyang pamilya. Dapat lang sa mag-ama yan. Akala nila walang maglalakas loob na ibulgar yung mga katiwalaan nila. Garapal talaga ang buong angkan na yan. Buti nga sa kanila at sana nga tuloy-tuloy ng kaso eh. At sana pati si Stacy. Ang alam ko may kasong istapang babaeng yun eh. Sabad ni Love. At si Stacy ang kunwaring mabait. Pansin nyo noon sa mga show niya, kunwaring nagkakawang gawa. Lahat ng mga kilo sinusundan lagi ng kamera. Dahil doon, ang daming tao ang nagustuhan niya sa mga ginagawa niyang kunwaring pagtulong sa kapwa. Pero hindi nila alam ang totoong ugali ay nakakasuka. Kung tutulong ka, edi tumulong ka. Bakit kailangan kuhanan ng kamera at ihayag sa madla ang mabuting gawa? Patay ang wika ni Elsa at andun ang galit na nakatago sa tinig nito. Politics, Elsa. Makakatulong yon sa kandidatura ng papa niya. Wika ko. Politics nga naman pero wala nang kinang ni Stacy at malapit na siyang tuluyang mawalan ng kinang. Dahil ibubulo ko siya sa bilangguan at sinisigurado ko yon. Elsa was speaking with certainty na nakapagpakunot ng noo ko. May pinaghuhugutan sa mga sinasabi niya at biglang nanubig ang mga mata nito. Pasimple itong ngumiti sa amin at pinahira ng mga daliri niya ang luha sa kanyang pisngi. May nakita akong sakit, lungkot at pangungulila sa mga mata niya. May mga bagay akong gustong itanong subalit nakikita ako at nararamdamang hindi niya gustong magsalita. Napatuwid ako ng upo at nahabag akong tingnan si Elsa. Kaya pala nakipagkita siya sa akin. Nangako siyang magpapakalayo-layo kasamang anak niya. Basta kumbinsihin ko si Zane na ibigay ang gusto niyang halaga. Zaira, bulalas ni Elsa. Sang planeta ka nang galing at nagpapaniwala ka sa babaeng yun? Tumas ang tinig ni Elsa. Naawa ko sa anak. Tumiim ang mukha ni Elsa. Naawa ka? Puro ka nalang awa? Hindi kinakaawaan ang babaeng katulad ni Stacy. Hindi mo naisip na sa ginawa mo, ikaw din ang nasasaktan at ginagawa kanyang tanga-tanga. Tila may inis sa tinig nito. Matuto ka nga, Zaira. Huwag masyadong pairali ng kabaitan. Kastigo pa niya sa akin at ramdam ko ang galit sa tinig ni Elsa. Hindi naman kay Stacy Elsa eh. Paglilinaw ko,
at bumuntong hininga ko. Kundi kay Kiara. Sa bata ako naaawa, Elsa. May sakit ang bata at hindi siguradong gagaling to dahil nasa stage 2 na ang brain cancer ng bata. Nagulat kami pareho ni Love nang bigla na lamang itong humagulgol. Sa hindi ko maintindihan kung ano ang kadahilanan sa biglaang pag-iyak nito. Sinubukan ko tong lapitan pero agad tong tumayo sa kinauupuan. Suminghot to at pinilit ang umiti. Nakikita ko ang panlulumo sa mga mata nito. Tatawagan ko na lang kayo. Kung kailan tayo ulit magkikita, may pupuntahan pa akong importante. May dadalawin akong taong mahalaga sa buhay ko. Gumaralgal ang tinig nito sa pagpigil na huwag muling maiyak. Tanging pagtango ang nagawa namin ni Love. Hindi namin siya maunawaan. Nalilito akong nagtataka sa kinikilos niya. Mayroon ba siyang alam na hindi ko alam? Sinundan na lamang namin siya ng tanaw habang papalabas sa pansitan. Pagkarating niya sa labas, may humintong sasakyan sa harapan niya. Mula doon, may bumabang matangkad at gwapong lalaki. Marahil ito ang asawa niya. Sinalubong siya nito ng yakap at mga halik sa ibabaw ng ulo. Anong nangyayari sa kanya, Love? Takang tanong ko sa babae. She's hurting, Zaira. Malungkot na sabi ni Love. Nasa tinig ang pangunawa. Pangiti-ngiti lang si Elsa. Pero napakahirap sa kanyang tanggapin ang pagkawala ng anak niya. Sino ba kasing kumuha sa bata? Nagkibit siya ng mga balikat. Hindi ko rin alam, Zay. Umaasa kung mapaghihilom niya ang lahat ng sakit sa damdamin niya. And I'm sorry for the loss of her child due to my husband's negligence. I said softly. Walang may gusto na mangyari yun, Zaira. Mayroon lang sigurong gustong sirain ang asawa mo at pabagsakin ang ospital. At sino naman ang gagawa noon? Malay mo, ang mga taong may inggit kay Zane. Hindi naman mapagkakaila na magaling na doktor si Zane. At the same time, utak negosyante din ang asawa mo. At ang alam ko, sa kanya din yata mapupunta ang construction business na pag-aari ng Tito Henry niya. At iba pang ari-arian na pag-aari ng mag-asawa. Malungkot akong napatitig kay Love. Bumalik kami ni Love sa eskwelahan para sa first session ng aking klase. Nakakatuwa. Marami rin palang mga kumuha ng ganitong kurso. Inalo ko na lang ang sarili ko sa unang araw ko sa klase. Para kahit papaano, mawala sa isip ko ang problema. Hindi mawala sa isip ko ang mga reaksyon ni Elsa kanina. Alam kong may tinatago sila sa akin. At may duda kung alam ito ni Zane. Chapter 60. What? Tumiim ang mabagang ko sa kondisyon ni Stacy. Bigla ko lang tong nadatnan sa loob ng klinika ko. Hindi nagawang itaboy ng aking sekretarya to. Naabutan ko tong kampanting nakaupo sa sofa at naka-ekis ang dalawang paa at ang kinaiinis ko pa. Wala tong pinipiling lugar sa paninigarilyo. I fell silent for a while. Tinitigan ko lang siya at hindi ko maiwasan ang magpakawala ng malalim na paghinga. I hated the way I get intimidated with this woman. Kung wala lang siguro to sa loob ng klinika ko, baka kanina ko pa to nasaktan. Kung pwede lang isagaw sa kanya na hindi ako katulad ni Zaira, na madali lang bilugin ang ulo. I hate it, dahil masyadong mabait ang asawa ko. Well, not me. She will play their game and I will play mine. Sasakyan ko ang gusto niya hanggang masakol ko siya na parang daga. Sana nga lang, hindi tamang hinala ko sa kasabot niya dahil ayokong masaktan ang mga taong nagmamahal dito. Hindi ko labas maisip kung bakit niya ito nagawa sa akin. Pinagkatiwalaan ko siya sa lahat ng mga bagay. Sa halip, ay naging mahinahon akong nagsalita. Paano ko siya madadala sa bitag ko kung dadaanin ko sa dahas ang lahat? Don't worry, Stacy. Hindi ako ganoon kasamang tao at alam ko ang kahulugan ng salitang responsibilidad. She chuckled. Really? She mocked and pouted her lips. Gawin mo ang responsibilidad mo kay Kiara at ibigay mo ang gusto ko. Gusto ko, may share siya sa lahat ng mga ari-arian mo. At gusto ko, ang pera na sinabi ko kay Zaira. Ngumiti ito. Ang ngiting ibinigay niya sa akin ay nakakaloko.
Maigpit akong napakuyom ng mga kamao ko sa pagpigil ng galit ko sa kanya. And I smiled faintly at huminga ng malalim, and I tried to calm myself down. Nagkibit ako ng mga balikat at sinikap pa iralin ang diplomasya. Oh, I will. You have my word, Stacy. If she's my daughter. She is Zane. At sigurado ako dun. Putol niya sa sinasabi ko and she continued. Narito na tayo sa puntong hindi natin kailangan na magsinungaling. May nangyari sa ating dalawa, kaya nabuo si Kiara. She shrugged her shoulder. Pasensya na. Nabuo siya dahil sa nangyari sa kondom. Pero hindi na importante yun. Dahil ang mahalaga, may anak ka sa akin, Zane. For my daughter, I want you to be fair. At huwag kang impokrito, dahil nasarapan ka rin naman sa katawan ko. Tumawa ng malakas si Stacy. I inhaled sharply. Gustong maubos ng pagtitimbi ko sa kanya. Konting-konti na lang. And she really think na kaya niya akong isahan. I already have the copy of the DNA test na pinagawa niya. At ang kopya na ibibigay sa kanya ay ako mismo ang nagmanipula para isipin niyang nagtagumpay sila sa plano nila. I have 3 copies. Puro original ang hawak ko. At ang isa ay kabibigay ko lang kay Nicolo. Ang ginawa dito sa Pilipinas at ang dalawa na pinagawa ko pa sa States. Walang nakakaalam sa mga pinaplano ko. Even my trusted love. I shrugged my shoulder as if I'm affected. The DNA test is the final answer, I said after a while. We will know the truth when we hold the result. Ang totoo niyan, nagtataka ako nung una. Dahil maingat ako sa tuwing makikipagtalik ako sa'yo noon. Hindi ko inaasahan na gagawin mo pala yun. I accuse her. At dinaan ko sa tawa. I can't believe you. How jerk you are. Hindi ko man gusto ay wala akong magagawa. Kundi tanggapin ang isang bagay. Na ako ang ama ni Kiara. Ani ko and gave her a blinding smile. Natilihan si Stacy sa sinabi ko. Sudden change of mood at tinitigan ako. Don't worry. Darating na bukas ang DNA result. At masisiguro ko sa'yo na hindi ako nagsisinungaling. Pero may gusto. She paused and a mocking smile on her face. Ano pang hihilingin mo kung kaya ko naman? Why not? I smiled. Pero sa loob-loob ko anto ng pagtitimpi. Tumayo siya sa kinauupuan at naupo sa harapan ng mesa ko. And the smile that came out of her lips was almost a sneer. Malapit ang anniversary ng company ng Tito Henry mo. I think sa Sabado yun, right? May paniniyak sa tono ng boss nito. Nagsalubong ang mga kilay ko. I knew it. Sa gusto niyang mangyari at parang gusto ko ang idea niya. Then what? Teasing her. Sa araw ng anibersaryo niyo, I want you to make an announcement. At gusto ko maraming media para ipaalam mo sa lahat that we have a daughter na isa siya sa mga tagapagmana mo. She said firmly. Iyon talaga ang gusto mo? Sigurado ka? I said in dangerous calm. Yes, Zane. Iyon ang gusto ko. Pagririin niya. Look, Stacy. I said, papayag ako sa mga kondisyon mo. I want to be fair kung yan ang nais mo. Ibibigay ko kay Kiara ang kalahati ng yaman ko na nararapat sa kanya. She would be one of my heir. Pero sa amin siya titira except you. Turo ko sa kanya nang hintuturo ko. You will no longer be Kiara's guardian. Dahil kayang gampanan yun ng asawa ko. Bibigyan pa kita ng pera. Just leave. Marami ka pang oras na mag-isip-isip. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Dahil hindi ako ang hahatol sa kanya. She smiled bitterly. Hindi lang yun, Zane. Alam naman natin sa'yo ipapamana ang kumpanya ng tito mo. Pati yun, ibigay mo kay Chris. Dahil si Chris ang napagod palaguin ng kumpanya na yun, hindi ikaw. She said in a voice that she thought wasn't hers. Napapikit ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang pagtitimbi ko sa babaeng to. Tumingala ako sa kisame at tinagod ang kamay ko sa batok. Napapakuyom ako ng mga kamao sa sobrang pagtitimpi, but I have to be calm. Hindi ko makuhang magsalita. Pinalipas ko ang ilang segundo bago humarap sa babae. Another issue, Stacy? Ano pa ba next, ha? May hamon sa tinig ko.
Sagutin mo ang tanong ko. Ibibigay mo pa o hindi? May banta sa tinig nito. Huminga ako ng malalim at muling nagsalita ng marahan, subalit mariing tinig. Bakit hindi mo lang ako diretsahin na lahat ng mayroon ako gusto mong kunin? Ngumiti siya sa patuyang paraan. Well, kung iyon ang dapat, bakit nga ba hindi? Damn it, Stacy. You're crazy? Tumawa ako at binilig ang ulo ko kaliwat kanan. I pouted. Para sa ikakatahimik mo, gagawin ko. I smiled sheepishly. Dapat na ba akong magpagawa ng kasulatan, Zane? Isang buntong hininga ang pinakawalan ko bago tumango. Sige, magpagawa ka. Pipirmahan ko sa araw ng anibersaryo. Nakangising pagsang-ayon ko. Madali ka palang kausap, she said, grinning. Papaayos ko na sa abogado ngayon din. Go on. And you can leave now, Stacy. May mga pasyente ako naghihintay sa labas. At bumalik ka sa silid ni Kiara. Pagtataboy ko sa kanya at naupo ako sa sofa. Ilang araw na lang ang pagpapanggap mo, sabi ko sa aking isip. She gave me a seductive smile bago tumalikod. Nang makalabas siya ng klinika ko, parang pagod isinandal ko ang aking likod sa sofa. Inilagay ko ang mga kamay ko sa ilalim ng aking ulo and closed my eyes. Kailangang maging maayos ang plano ko para matapos na tong problema ko at maibalik na si Kiara sa kanyang tunay na pamilya upang matahimik na ang buhay ko. Ilang segundo lang ako ang napapikit nang may maramdaman akong humagod sa katawan ko pababa to my manhood while kissing my lips. Hindi ako gumanti ng halik dahil hindi ito ang labi ng asawa ko. Nagmulat ako ng mga mata at halos nanlaki ang dalawang mata ko. Stacy was on top striding. She kissed and touched me everywhere. Sinasadya niya. Tinulak ko siya pero mabilis niyang ikinawit ang mga braso niya sa balikat ko. Natigilan ako sa pagtulak sa kanya. Something caught my eye. A very familiar face. My lovable wife. Nakatayo sa harapan ng pintuan. Sa gilid ng mga mata ko, kitang-kita ko ang pagngisi ni Stacy. Mamaya lang sa akin ang babaeng to. Mas uunahin kong magpaliwanag sa asawa ko. Mabilis na tumalikod si Zaira. Kita ko ang pagtulo ng mga luha sa mga mata niya. Zaira! Sigaw ko at hinabol ko siya sa labas. Hindi ko pinansin ang pagpasok sa loob nila. Galit na galit ang mukha nitong sinugod si Stacy. Bahala na siya kung anong gagawin niya kay Stacy. Hinabol ko si Zaira hanggang sa hallway, pero mabilis tong humakbang. Kitang-kita ko pa kung paano niya dututin ang elevator, pero matagal tong bumukas. Kaya siya naghagdanan. It was the best time to explain everything. Mali siya ng iniisip. How I wish she would listen. Tuloy-tuloy lang ako sa paghabol sa kanya. Hindi ko na napupuna ang mga matang nakatingin sa akin dahil wala akong pakialam. Mas mahalaga ang babaeng mahal ko. Naabutan ko siya sa entrance ng ospital. Sinubukan niyang lumihis ng ibang daan pero mabilis akong humarang. Umangat ang mga paningin nito sa akin. Nadudurog ang puso ko na makita na may hilam na luha ang kanyang mga mata. I can explain everything. Wika ko sa tinig na may pagsumamo. She sniffed at pinahira ng dalawang kamay niya ang magkabilaan niyang pisngi. She looked at me intently. Ang mga mata nito ay puno ng mga katanungan. Hindi ito nagsasalita. Ngunit natitiyak ko ang ibig sabihin ng mga titig nito sa akin. The hatred was there, ngunit mas kaya ko yung harapin. Ang hindi ko kayang tanggapin ay yung pain na nakapaloob sa titig niyang yun. I saw her pain and I wanted to erase them. Zaira, listen to me please. Wala pa ring salita na namutawi mula sa kanya. Muli siyang humakbang. Binigyang daan ko siya. Hindi pa man siya nakakalayo. Mula sa likod, niyakap ko ang aking asawa at hinagkan sa ibabaw ng kanyang ulo. I'm sorry. Mali ka ng akala. Kumakapit pa rin ako sa sinasabi mong trust. Pero sana pagkatiwalaan mo rin ako. Asawa mo ako, di ba? Bakit parang may tinatago ka sa akin? Banayad yung tanong sa akin. At isinandal ang ulo niya sa dibdib ko.
Naramdaman ko ang pagpatak ng mga luha nito sa braso ko. Umungol ako at hinapit ko siya sa baywang at niyakap ng ubod ng gigpit. Pag-uwi ko, let's talk and I will tell you everything. Kung yun ang nagpapabagabag sa'yo. Pero yung nakita mo kanina, hinagkan ko ulit ang ibabaw ng ulo niya at wala akong pakialam sa mga taong nakatingin sa aming paligid. Mali ka. Wala akong ginagawang masama. I said gently. Naguguluhang umiling si Zaira at kumawala sa akin. I don't know anymore. I love you and I care for you so much. But at the same time, I hated you. She took a deep breath at humarap sa akin. Pinukaw nito ang sakit na buong akala ko matagal nang gumaling. I've tried to overcome these feelings dahil gusto kong magsimula tayo with our twins. Pero ito pa rin yung kanalabasan. You'll always hurting me. Kapag andyan pa rin ang mga taong parte sa nakaraan, ay di tayo magiging masaya. Mapait ako ngumiti. Hindi ko alam ang isasagot ron. Tumingala ako sa siling at tinagod ang batok na tila hapong-hapon na ako. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay kong muli at hindi na ako makakapag na iwan nila akong muli. Walang salitang anumang lumabas sa bibig ko. I knelt in front of her. Nanlaki ang mga mata niya sa ginawa ko. At halos ang lahat ay napahiyaw. Marahil hindi sila makapaniwala na gagawin ko to. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang to gagawin. Saka isa-isang babae na sobrang mahal na mahal ko. Isa akong hinahanga ang doktor. Pero ang babaeng nasa harapan ko ngayon ay siyang nagpapalambot ang mga tuhod ko at nagpapanginig ng kalamnan ko. If I have to beg, I will. Manatili lang siya sa tabi ko. Zane, tumayo ka nga dyan, nakakahiya. She snapped. Pinanlakayan niya ako ng mga mata, pero wala akong pakialam. Hanggat hindi niya ako pinapatawad, hindi ako tatayo dito. Patawarin niyo muna ako at makinig siya sa paliwanag ko, bago ako tatayo dito. Tumayo ka na, Zane. Gihit niya at tila may inis na ang boses niya. Pinapatawad mo na ba ako? At handa ka na bang makinig sa akin? Pakiusap ko at nandun din ang pagsusumamo. Hindi ko inaasahan that I married an unpredictable woman. Oo na, basta sa isang kondisyon. Sa labas ka matutulog. Anya na may pilyang ngiti na sumilay sa labi niya. Napilit itinatago at tinalikuran ako. Malakas na hiyawan ng mga staff sa ospital ang maririnig. Hindi mahalaga sa akin kung binaba ko ang pride ko, kaysa mawala ang babae na to sa akin. Tumayo ako. You will be mine forever. Forever and forever, Miss De La Costa. At saka itinaas ko siya mula sa sementong sahig at inikot ng inikot. Ibaba mo nga ako. Hiyaw niya at katagalan ay tumawa na rin bago ko siya binaba. Inabot ko ang labi niya. Sinubukan niyang iiwas, pero hinabol ko at mariin na hinalikan. I love you, I said sweetly between my kiss, pero tinakpan ng hintuturo niya ang labi ko. Sa labas ka pa rin matutulog. Paalala niya at ngumisito. Nagibit ako ng mga balikat. I doubt that. I was afraid, and I never had been this afraid in my entire life. Natatakot akong magalit si Zaira. Natatakot akong masaktan ko to. Makaiwan niya ulit ako. Yun yata ang hindi ko kakayanin. Ang iwan nila akong mag-isa. Ayokong mabuhay ng mag-isa. I could not imagine my life without my family. I would be miserable kapag sila ang nawala sa akin.